نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nung nakaraan, sa subject natin sa akida at sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, natalakay natin ang marapat na pakikitungo ng Muslim sa mga makasalanang Muslim ayon sa ating akida. At nalaman natin na ang mga Muslim na makasalanan, kung hindi sila nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi sila may tuturing na kafir. Maaring maparurusahan sila sa kanilang mga kasalanan dito sa mundo sa pamagitan ng mga hatol sa mga kasalanan na may parusa sa mundo, o kahit doon sa impyerno sa kabilang buhay, pero mananatili pa rin silang mga Muslim. Pero merong isang grupo o sekta na nakikilala sa paniniwala na ang makasalanang Muslim ay hindi na maituturing na Muslim, sila ay kafir ayon sa kanila. At ito, ang sekta na ito ay pinakanakikilala sa pangalan na Khawarij. Khawarij, K-H-A-W-A-R-I-J, Khawarij. At ito ang doktrina na daladala nga ng ISIS at ng iba pang mga grupo na katulad nila. Ngayon, simple lang ang usapin ng kufur sa Islam o ng shirk sa Islam, o kung sino man ang may tuturing na kafir o mushrik. At ang magiging batayan natin syempre ay ang batayan sa Quran at sa Sunnah ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. At ang mga Muslim nga sa pangkalahatan, kung sila ay sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, sumasaksi sila na si Propeta Muhammad SAW ay kanyang sugo, at sila ay nagtataguyod sa mga obligadong gawain sa Islam katulad ng sala, pagbabayad ng zakah, pag-aayuno, sila ay nananatiling Muslim. Kahit pa mayroong paghihinala ang mga tao na maaring sila ay munafik, Muslim pa rin silang pakikitunguhan. So katulad ng nangyari sa mga munafik nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtangka pa sila sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nang namatay sila ay trinato pa rin bilang mga Muslim. Nagsala mga Muslim ng janaza para sa kanila, inilibing sila sa sementeryo ng mga Muslim. So tayo bilang mga tao, tayo ay naghahatol sa kung ano ang zahir, kung ano yung hayagan na ipinapakita na sa atin ng mga tao, at hindi na natin nahatulan ang kanilang mga puso o ang kanilang intensyon o ano pa mang bagay na may kinalaman sa antas ng kanilang paniniwala. Kaya nga, minsan ay naiulat ito doon sa tinatawag na Kitabul Iman, na ito ay siniyasat din ni Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Meron daw nagtanong na lalaki kay Jabir bin Abdullah doon sa Makkah. At tinanong ng lalaki na ito, tinatawag mo ba o ituturing mo ba ang sinumang tao na humaharap sa kibla ng mga Muslim bilang kafir? Sumagot si Jabir bin Abdullah na la qaddarallah, na hindi nawa ipahintulot ni Allah na magkakaroon siya ng pagkakataon na ituturing niya ang sinumang Muslim na kafir. At ibinalik niya ang tanong doon sa nagtanong. Sinabi ni Jabir bin Abdullah sa lalaki,
ikaw, ituturing mo ba ang sino man bilang musyrik? So sumagot yung lalaki, hindi. Tinanong siya, ituturing mo ba ang sino mang nagpapakilala na siya ay Muslim bilang musyrik? Pagbibintangan mo ba siya na musyrik samantalang hayagan ng kanyang pagiging Muslim? So sinabi ng lalaki, hindi. So ang katanungan na ito ay naitanong kay Jabir bin Abdullah sa kung pinahintulutan ba na tawagin ng sino mang Muslim ang kanyang kapatid sa pananampalataya, na hayagan naman na nagpapakita ng pananampalataya bilang kafir. So mga batayan na katulad nito ay nagpapatunay na ang isang mananampalataya, kahit pa siya ay makasalanan, ay nananatili siyang mananampalataya. Na bagaman hindi ito kompleto o ganap na pananampalataya, ito ay pananampalataya pa rin. At kung ito ay nababawasan o nagkakaroon ng kapintasan dahil sa kanyang mga kasalanan, si Allah ang maghahatol dito, hindi tayo. Liban na lamang sa kung meron siyang mga gawain na merong hukom ang Islam para sa kanya sa mundong ito. Halimbawa, yung makasalanang Muslim nagnakaw, pwede siyang ikulong, pwedeng putulan ng kamay, depende sa kung ano ang makatarungan. Gayun din kung ang makasalanan na ito ay gumagawa ng pakikiapid o kaya ay nandilibak, kung siya ay nasa ilalim ng gobyernong Muslim, maaari siyang patawan ng parusa na nararapat sa kanya, pero nananatili siyang Muslim. Katulad na nabanggit natin nung nakaraan, kung meron mang Muslim, halimbawa na napakasama talaga niya, halimbawa yung natalakay natin dating hiraba, yung pangingidnap, pang-hold up, death penalty yun. Kung mahuhuli siya ng gobyerno at papatawan siya ng parusang kamatayan, sa kanyang kamatayan, pagsasalahan pa rin siya ng janaza at ililibing pa rin siya kasama ng mga Muslim. Hindi siya itatakwil. Siya ay namatay pa rin Muslim, inshallah. Oo, makasalanan siya, halimbawa terorista siya o bandido, nangingidnap, nang-hold up, pero kapag mamatay siya, siya ay Muslim pa rin na ituturing dahil hindi natin pinawawalang saysay ang kanyang pagiging Muslim. So ito mga Khawarij, meron silang mga espesyal na mga katangian at paniniwala. Na itong grupo nga na ito, una silang naitala na lumaganap. Maaring nauna pa rito yung pagsisimula nila, pero talagang nakilala sila sa kasaysayan nung panahon ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Na sila ay mga tao na nagbibintang sa ibang tao ng kufur o kawalang pananampalataya, kung ang mga tao na ito ay magkukulang sa pagtupad sa mga gawaing obligado o kaya ay nakakagawa sila ng mga haram na mga gawain. At hindi lang ang Khawarij actually ang gumagawa nito. Minsan mayroong mga pangkaraniwang mga tao na meron silang ganitong pananaw. Hindi naman sila Khawarij, hindi naman sila terorista, pero sila ay mabilis maghusga. Sila ay mabilis maghatol sa antas ng pananampalataya ng sino mang makita nila na gumagawa ng mga kasalanan. Halimbawa, nakita sila ng Muslim na sumasayaw, kumakanta, o uminom ng alak, tatawagin agad nila ang tao na iyon bilang kafir, na napakabilis nila na maghahatol sa mga tao na ito. Pero yun nga, ang usapin na ito, kung halimbawang ang tao na iyon ay hayagan na nagpapakita nga ng Islam, tapos meron siya mga kasalanan, hindi natin siya pwedeng tatawagin na kafir. At kung meron mang tao, halimbawa, na hindi na nga siya gumagawa ng mga gawaing obligado sa Islam, kinukutya pa niya ito, minamaliit, hinahamak, maaring kafir siya. Pero bilang mga pangkaraniwang tao, ang usapin na ito, ang takfir, ay iniiwan natin sa
mga maalam para sila na ang hayagan na magtutukoy na ang tao nga na yun ay kafir. Intindihan nyo? Halimbawa dito sa atin sa community, mayroong isang tao rito hindi nagsasala, niyayaya natin magsala, ayaw pumunta sa sala. Hindi pwedeng tayo yung magsasabi sa kanya, "Oy, kafir," o kukutsain na natin siya. Hayaan natin yung mga maalam na magdeklara na siya ay kafir at ipatupad kung ano man yung nararapat sa kanya na hatol. Hindi yung tayo yung maghahatol. Siyempre, maaari tayong magkaroon sa ating sarili ng konklusyon. Pero hindi na natin kailangan yun ipahayag sa iba. Intindihan nyo? Ba, merong tao rito, hindi nagsasala. So, sa sarili natin, maaaring kumbinsido tayo na siguro yung tao na yan, kafir na siya kasi hindi siya nagsasala talaga. Tapos nangungutya pa siya sa mga Muslim. Pinagtatawanan niya tayo kapag nagsasala tayo. So kung meron man kayong ganung damdamin o nararamdaman sa tao, pwede niyong sarilinin yun. Pero wag niyo nang ihayag dahil ang paghahayag sa mga bagay na ito ay meron lamang mga tao ang may karapatan na magtukoy nito. At ito yung mga pinuno ng mga Muslim at ang maalam. So ang grupo ng mga Khawarij, tinawag silang Khawarij dahil sila ay mga tao na umalis mula sa hukbo ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Khawarij. Mula sa salitang kharaja. Ano ibig sabihin ng kharaja? Umalis o lumabas. So Khawarij, kharij, lumalabas o yung tao na lumabas. Khawarij, plural ng kharij. So, sila. At may iba pang grupo na nagmalibis naman kay Ali. So may mga kontrobersya talaga sa katauhan ni Ali bin Abi Talib. Ibig ko sabihin, hindi si Ali yung may kontrobersya, kundi mga tao sa paligid niya. So kung merong mga tao na nagtakwil kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu at ito yung Khawarij, meron din namang mga tao na nagmalabis kay Ali bin Abi Talib at ito yung mga Shia na ginawa na nilang Diyos si Ali bin Abi Talib. So maraming iba't ibang mga sekta ng mga Shia at ang pinaka-extreme sa kanila ay itong sekta ng Alawiyya na talagang hayagan na ipinapahayag nila na si Ali bin Abi Talib ay kanilang Diyos. Yung Alawiyya, ito yung gobyerno ngayon ng Syria. Yung presidente ng Syria, siya ay Shia. Pero syempre, yung iba pang mga sekta, halimbawa yung mga Ithna Ashariya at iba pa, sinasabi nila hindi raw nila sinasamba si Ali, pero nananalangin naman sila kay Ali o kaya nananalangin sila ng pamamagitan ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu at kasama rin yung kanyang pamilya. So maririnig niyo sila nagsasabi, "Ya Ali, Ya Hussein, Ya Fatima." Yun lahat ng yun ay isang uri ng pagtawag bilang panalangin o pagdarasal. At ito ay malinaw na shirk. So itong mga Shia, balik tayo sa usapin ng takfir. So sa pangkalahatan, kapag sinabi ng mga scholar na ang isang sekta at sino mang kabilang sa sekta na ito ay may tuturing na kafir, pwede nating paniwalaan ito o kunin natin ito at gawin natin batayan. Halimbawa, meron tayong makikilala ngayon na Shia, darating dito Shia, so maaari tayong humawak dun sa batayan na sinabi ng mga scholar na sila nga ay mga kafir. At maaaring hindi natin sila tanggapin sa community na ito dahil maaaring magdudulot sila ng kasiraan sa ating paniniwala. Ngayon, ano ba ang pinagkaiba ng mga Shia sa mga Kristiyano at sa mga Hudyo? Kasi minsan lumilitaw yung tanong na yan. Bakit daw ang Ahlus Sunnah
tawag nila Wahhabi. Bakit daw yung Ahlus Sunnah malupit sa tablig? Bakit daw hindi pinapapasok sa mga masjid yung mga tablig, pero yung mga Christian pwede raw pumasok sa masjid? So ganun din yung mga Shia. Bakit hindi raw tinatanggap ng mga Muslim pero nakikipagmabutihan daw tayo sa mga Christian? Ang dahilan dito, una, ang kasamaan o pinsala na dala ng mga kufar, na malilinaw na kufar, hayagan na kufar, yung mga Kristiyano, Hudyo, atheist, malinaw. At nababantayan natin ang ating mga sarili laban sa anumang kanilang gagawin o sasabihin. O kaya yung mga maling paniniwala na ipapasok nila o iimpluwensyahan nila tayo dito. So alam natin na mali sila. Malinaw, 100%. Pero kung itong mga Shia, Tabligh, Sufi, at iba't iba pang mga ligaw na sekta ay makakasalamuha natin, maaring hindi na natin malalaman ano ba yung tama sa ginagawa nila o sinasabi nila at ano ba ang mali. Kaya nga yung sinasabi ng mga tao na katulad ng napag-usapan natin kanina, kung narinig ninyo yung pinag-uusapan namin kanina tungkol sa pagkuha di umano ng tama at pag-iwan sa mali. Kung ang tao ay kilala sa pagiging baluktot ng kanyang akida, wala ka ng tamang kukunin sa kanya. Ano mang gawin niya, isipin mo ng mali. Dahil ang ugat ng kanyang sinasabi o ginagawa ay baluktot, kaya anumang lalabas sa kanya ay baluktot. Tumama man siya, nakachamba lang yun. Nakachamba lang yun. At maaring yung sinasabi niya na tama, panlilinlang lang yun. Kumbaga, nililinlang ka lang niya, pinapapaniwala ka lang niya. Nang sa gayon, kapag sa susunod na pagkakataon na magsasalita siya ng mga katuruan o paniniwala na taliwas sa Islam, maniniwala ka sa kanya. Kasi maalala mo lang yung tamang sinabi niya eh. Pero kapag nagsabi na siya tungkol sa mga bagay-bagay na baluktot, maniniwala ka na rin sa kanya kasi nahumaling ka na sa kanya, naging kampon ka na niya, humanga ka na sa kanya, bumilib ka na sa kanya, minahal mo na siya. Kaya lahat ng sinasabi niyang mali, tatanggapin mo na rin. Kaya ang tao na ganito, yung malinaw na siya ay galing sa ligaw na sekta at ang kanyang akida ay mali, wala tayong tatanggapin mula sa kanya. Hindi nga natin dapat pinapanood yung video nila o binabasa yung sinasabi nila. Basta makita natin sila, itakwil na natin lahat-lahat. Itakwil na natin lahat-lahat. Kasi halimbawa yung pare. Sige, yung pare. Sasabihin ng pare, isa lang ang Diyos. Papakinggan ba natin yun? Wala na, hindi na rin. Wala tayong pakialam doon. Sabihin man niya na isang Diyos, si Allah ang Diyos, o si Jesus propeta lang, walang sa isa yung sinasabi niya kasi mas maraming sinasabi niya ay taliwas sa tauhid. Kaya nga, merong dating yung video, ang daming Muslim nagsishare yung, kesyo yung pari daw, pinuri si Maria, yung pari, ba yun, yung pinintasan, yung mga rebulto. Hindi na kailangan, walang kakaiba doon. Hindi na natin kailangan ipagdiwang yun. Dahil hindi nagiging tama ang relihiyon na ito dahil nagsabi ang pari ng bagay na pabor sa mga Muslim. Kasi mas marami siyang sinabi na hindi pabor sa mga Muslim. Problema sa tao, yung pananaw niya minsan napakakitid ng pananaw ng tao. Hindi na niya nakikita yung nasa gilid, nasa medyo malayo, at hindi na niya nakikita yung nasa likod, lalong-lalo na. Dapat tayong mga Muslim ay mapanuri at mahigpit sa akida. Isa pang sagot do sa tanong nila, bakit daw malupit ang mga Wahhabi o mga Ahlus Sunnah doon daw sa mga Tabligh o Shia, samantalang nakikipagmabutihan daw tayo sa kufar. Kasi alam natin na yung kufar, doon sa unang halimbawa natin, alam natin na kufar talaga sila.
at makakapag-ingat tayo. At pangalawa, alam natin na ang mga ligaw na sekta ay nariyan talaga sila na hayagan na kumakalaban sa Islam. Kasi yung hindi Muslim, pwede mo lang pakialam lang yan. Wala yung pakialam sa reliyon. Basta ginagawa lang yung trabaho niya. Pulis pupunta rito, nagpipicture, natapos na niya yung trabaho niya. Wala siyang layunin o intensyon na sirain tayo rito o impluwensyahan tayo rito sa ating mga gawaing pagsamba. Pero yung mga ligaw na sekta, ang gusto nila, sasang-ayon tayo sa kanila. Gusto nila sasang-ayon tayo sa kanila. Kaya nga minamasama nila ang pagtuturo ng akida. Minamasama nila na pinupuna yung kanilang mga bid'ah. Sinasabi nila lahat na lang haram, lahat na lang bawal. Yun ang dahilan kung bakit mas mahigpit tayo sa mga ligaw na sekta katulad ng Khawarij, Shia, Sufi at iba pa. So itong mga tao na ito, itong Khawarij, mas mapanganib sila sa panahon ngayon ng social media kasi ang mga Khawarij na-maximize nila yung social media lalong-lalo na nung panahon ng pagsikat ng ISIS mga 2012 hanggang 2016. Nagamit nila yung YouTube, nagamit nila yung Facebook para pagmukhain na sila ay mga bayani ng mga Muslim na lumalaban sa kuffar. Yun yung image na pinoproject nila sa kanilang mga post sa social media. At sinasabi nila, ginagawa nila ito kasi raw yung mga pinuno ng mga Muslim ay walang ginagawa. Sila lang daw ang tunay na matapang, sila lang ang tunay na nagmamalasakit, sila lang ang tunay na nagmamahal sa umma. At marami silang napaniwala. Kaya nga nung nagkaroon ng giyera sa Marawi, nung sinakop ng Maute, yung mga ISIS ang Marawi, maraming mga Muslim sa Pilipinas na nanggaling pa sa malalayong mga lugar ang nagpunta ng Marawi. May mga nanggaling ng Bulacan, mga nanggaling ng Bicol, nanggaling ng Maynila, nanggaling kung saan-saan, nanggaling ng Cavite. Ultimo yung tao na kilala mo na siguro sa yung pangkain niya sa maghapon hindi mo alam kung saan siya kukuha dahil sa sobrang hirap niya. Mamaya magugulat ka na lang nakabili ng ticket ng eroplano papuntang Mindanao at nandun na sa Marawi. Kasi naluto yung kanilang mga utak ng propaganda. At hindi naman bobo itong mga taong ito. Maraming mga tao na naloko ng Maute, matatalino. Ang marami sa kanila nakapag-aral pa ng Islam. Pero sila ay na-brainwash ng propaganda. Kaya nga itong bagay na ito, kapag tinatalakay natin yung tungkol sa mga ligaw na sekta, ang pinapairal natin dapat dito ay ang ating puso at isip. Ang hinahangad natin ay ang makarating tayo sa katotohanan. Wala tayong pakialam muna dun sa usapin ng inaapi yung mga Muslim, walang ginagawa yung mga pinuno natin. Hayaan muna natin yan. Kasi kapag yan mga bagay na yan ang inisip ng tao, mawawala siya sa rasyonal o logical na pag-iisip. Ang umiiral na lang sa kanya yung galit niya sa mundo. Na hindi naman ganito nag-jihad ang mga sahaba. Ang mga sahaba, subhanallah, kung sa pang-aapi lang, grabe yung pang-aapi na dinanas nila. Pero hindi sila nagkaroon ng ganitong mga ideolohiya na katulad ng mga terorista. So itong mga Khawarij, ang kanilang problema, nagmamarunong sila sa relihiyon. At sila yung mga tao na hindi marunong dumaan sa proseso. Gusto nila bara-bara. Gusto nila magtapang-tapangan at syempre pinakagusto nila yung maghahari-harian sila sa kung anumang lugar ang sakop nila. Kahit sa Facebook, akala mo kung sino magsalita yung mga yan. Akala mo kung sino matatapang. Ghost account naman yung gamit.
Tapos malalaman namin, yung 10 tao na kausap ko, 1 tao lang pala. Gumagamit ng iba't ibang pangalan. Meron pa nga merong babae, merong lalaki, meron pa siyang account, kunwari mag-asawa. Siraulong duwag. So yung mga tao na ito, itong Khawarij, so nagsimula nga sila doon sa panahon ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, at doon sila nagsimulang kumalat. So naging dahilan ng pag-alis nila kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kasi nung panahon na yon nagkaroon ng giyera sa 2 grupo ng mga Muslim. Grupo ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ang khalifa, at grupo ni Muawiyah bin Abi Sufyan. 2 grupo. Kasi ang nangyari, sino yung unang khalifa? Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pangalawang khalifa si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. At pangatlong khalifa si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pinatay siya. Pero actually, ang grupo ng mga tao na pumatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ito rin yung grupo na ito na tumiwalag kay Ali bin Abi Talib. Khawarij din. Pero doon sa panahon na yon, hindi pa sila tinawag na Khawarij. Bakit sila galit kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Kasi marami silang reklamo. Bakit daw hindi makatarungan si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa pagtatalaga ng mga gobernador, pagtatalaga ng mga opisyal? Bakit merong mga problema sa lipunan, hindi nila sinusolusyonan? Parang NPA sa panahon natin ngayon. Ang dami nilang reklamo na wala naman silang naiaambag na kabutihan sa lipunan, at ang naisip na lang nilang solusyon, patayin yung pinuno at sila ang mamuno. So ganun yung takbo ng utak nila. So nung namatay si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ang pumalit na khalifa na itinalaga ng shura, yung council ng mga matatandang mga sahaba, ay si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ang gusto ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, magkaroon muna ng stability sa ummah. Kasi magkakaroon na ng magulo na, parang halos nasa bingit na sila talaga ng civil war nung pinatay si Uthman bin Affan. Magpapatayan na yung mga Arabo, yung mga Muslim. Pero yung mga kamag-anak ni Uthman bin Affan, at kabilang na nga rito si Muawiyah, gusto nila agad-agad na si Ali bin Abi Talib ay magpataw ng parusang kamatayan doon sa mga tao na responsable sa pagkamatay ni Uthman bin Affan. Nagmamadali sila. Nagmamadali si Muawiyah. So parang magkatulad ng takbo ng utak yung mga Khawarij na ayaw kay Ali, at si Muawiyah na ayaw din kay Ali. Pero syempre nalalaman natin kung sa antas ng superiority sa pagitan ng 2 sahaba na ito, si Ali at si Muawiyah, mas dapat nating kampihan o panigan si Ali. Pero sa panahon na ito, meron ng may mga conspiracy, may mga sabwatan, mayroong mga connivance na mayroong mga tao sa likod ni Muawiyah at likod ni Ali, na mayroon silang mga isinusulong na mga bagay-bagay, na mayroon silang papakinabangan dito na material. Kumbaga, nangyayari na talaga o lumaganap na sa panahon nila yung fitna o kaguluhan sa pagitan ng mga Muslim. So mayroong nagsusulsol sa kanila. Mayroong nagsusulsol sa kanila. Hanggang sa umabot pa nga yung hidwaan ni na Ali at ni Muawiyah sa totoong labanan. Ilang beses sila nagkaroon ng labanan at mayroong mga sahaba na napatay. Parehong panig, mayroong mga sahaba, ibig ko sabihin, nakapatay sila ng kapwa nila, sahaba. So yung mga Muslim,
nagpatayan, mga Muslim na nasa magkabilang panig ni Ali at Muawiyah, sila ay nagpatayan. So dahil sa usapin na yun. At nung ginusto na ni Ali at ni Muawiyah na mapag-ayos yung kanilang gulo para hindi na dumami pa yung labanan, ayaw ng Khawarij na si Ali ay makikipagkasunduan kay Muawiyah. Ayaw ng mga Khawarij na si Ali ay makikipagkasunduan kay Muawiyah, kaya sila ay tumalikod at iniwan nila si Ali. At ito na nga yung kanilang khuruj o pag-alis mula sa pamumuno ni Ali bin Abi Talib. At mula noon ay marami ng mga nangyaring mga kaguluhan. Nang ugat nito ay yung mga Khawarij noong panahon ni Ali bin Abi Talib. At tutuloy natin itong bagay nito kasi malalim ito na usapin. Maganda siguro madiscuss na rin natin ng kaunti yung nangyari doon kay Ali bin Abi Talib at doon kay Muawiyah. Kasi maraming mga Muslim hindi nila lubusang naiintindihan ang bagay na ito. At maraming mga Muslim, kapag nababasa nila yung bahagi na ito ng kasaysayan ng mga Muslim, parang nawawalan sila ng gana. Naisip nila, ano ba yan? Sahaba, nagpatayan. Actually, kahit ako, nung bago pa lang ako sa Islam, nabasa ko yung sa libro, na yung mga sahaba nagpapatayan. So parang yung ganun yung naramdaman ko talaga. Pero merong mga aral na mapupulot dito. At si Allah subhanahu wa ta'ala, balik tayo sa qadar, alam na ni Allah na mangyayari ito. Pinahintulutan niya na mangyari ito at itinala niya at nangyari nga. Dahil, inshallah, meron tayong mapupulot dito na aral. At ang isa sa malalaking aral sa naging hidwaan ni Muawiyah at Ali ay ang tungkol sa kung paano natin mauunawaan ng Khawarij na meron silang doktrina na hindi namamatay. Kumbaga, mauubos yung isang grupo o henerasyon ng mga Khawarij, kalaunan meron na namang lilitaw at lilitaw dahil sila ay merong doktrina na ang basis nito o pundasyon nito ay ang pagnanasa ng tao na mamuno, pagharian ng kanyang kapwa, magtapang-tapangan, magbidabidahan. Puro sila Jollibee. Jollibee. Alam niyo yung commercial ng Jollibee? Laging bida. So, ganun sila. Ganun, kaya mayayabang itong mga tarantadong to eh. Ang tataas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Itong mga Khawarij. So, inshallah, matatalakay pa natin ito next week. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.